Good morning, good evening, brothers and sisters in Christ. Good Ah, morning. welcome po sa ating Bible study ngayong Thursday. Maraming salamat po sa mga nanonood na kasama namin sa aming paglalakbay para sa pananampalataya natin. Huwag niyo lang pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share. Opening prayer po mula sa ating buting Bishop Sige po. Joseph Praise Turan. God. Sige po. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for calling us here all together to experience your great love for us and our love for one another. Send us your Holy Spirit to inspire us, to enlighten our mind, to strengthen our will, so that we may truly understand your word and that we will be acting on your word for your glory. And as we pray for your glory, as we honor your glory, O Lord, we lift up to you the members of the Christ Family Prayer Group, San Martin de Porres Church, community ni Sister Karina at si Brother Aldrin. Ngayon po, Sister Jessica, Ate Emily, Sister Karina, Sister Pinky, Brother Aldrin, Brother Alvin. Lahat po naman may sakit sa amin, Panginoon, tinataas po namin. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Okay po. Ah, Good evening ulit. Good evening ulit sa Okay po. lahat. Good evening po ulit. Oo, opo. God bless. the Lord be with you. And with And your spirit, A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory. praise to you, glory Lord. to you, Lord. Fresh. Praise the Lord. The reading is taken from the book of Luke, chapter 17, verses 20 and 25. Asked by the Pharisees when the kingdom of God was to come, he gave them this answer. The coming of the kingdom of God does not admit of observation, and there will be no one to say, "Look, it is here. Look, it is there." For look, the kingdom of God is among you. He said to the disciples, "A time will come when you will long to see one of the days of the Son of Man and will not see it. They will say to you, 'Look, it is there,' or 'Look, it is here.' Make no move, do not set off in pursuit. For as the lightning flashing from one part of heaven lights up the other, so will be the Son of Man when his day comes. But first, he is destined to suffer grievously and be rejected by this generation." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Bago po tayo mag-share tungkol sa gospel tonight, bigyan po natin muna yung pansin yung mga concern ni Ate Emily, no? Gusto niyang may mga questions pa siya o clarification tungkol sa topic po natin last week, no? Tungkol sa impyerno, no? Tungkol sa mortal sin. At si Sister Karina din po, may tanong din po siya tungkol sa cases of suicide at sa mga bullying, no? Yung mga suicide, ayan ba'y saan ba mapupunta yan, no? Sa langit, sa impyerno, o sa purgatorio? So, ngayon muna siguro, Ate Emily, may mga ano pa kayo, may mga tanong pa o ano po yung gusto niyo ano? Apo. Actually, Bishop, nasagot naman na yung mga tanong ko noon. Kasi di ba tanong natin na parang bakit nasasabi ng tao na para naman ako nabubuhay na sa impyerno eh. Pero Opo, di ba oo. kinlarify na ninyo yun? Dahil sabi niyo Opo. parang yan ay suffering. So Mm. magkaiba talaga ang impyerno sa suffering. Opo, So, oo. ngayon hindi natin ma-visualize kung ano itsura ng impyerno. Pero Opo, bakit ko oo. classify ng mga tao ang impyerno sa kahirapan? Opo, oo. Kasi ang impyerno po kasi, nung sana ipaliwanag po natin, dalawa po ang ano Mm. niya katangian ng impyerno, no? Two characteristics of hell. Yung pain of our senses and pain Mm. of losing God. Ayan po ang katangian ng impyerno, dalawa. The pain of our senses, tsaka the pain of losing God forever. Being separated from God. Ngayon, bakit na
mga tao, yung kahirapan, sabi na impyernong buhay to. Kasi yung Yun lang ano. pain of senses. Kasi ang kahirapan, kung ang impyerno, pain of senses, pag naghihirap ka, marami kang pain sa senses mo. Kunyari, yung mga halimbawa, yung mga hindi nakakain ng sapat, yung pain nun sa stomach, pain of the senses, no? Tapos yung pain nila, yung mental, anxiety, kung saan nila kukunin yung next meal nila. O kung nagkasakit ka, tapos wala kang gamot na pambili sa'yo, the pain of sickness. Tapos yung, halimbawa, yung mga na broken family, o the pain of ano yun yung emotions mo. Lahat po yan senses eh. Ang hell, pain of senses. Yun lang eternal. Wala nang katapusan. Unlike yung suffering natin dito sa mundong ito, may katapusan to eh. May katapusan to. Kaya yung tao, na ano yan, talagang na ano yan, na-relate nila na ang suffering sa atin dito ay parang hell na. Pero sa Catholic point of view, yung sufferings natin dito, pwedeng maging purgatorial suffering. Ito yung purgatory natin. Pag inoffer mo kay Jesus yan, it becomes redemptive suffering. So yung pain mo sa senses mo, pag unite mo kay Jesus, at isinasama niya sa offering niya kay God the Father, especially during the Mass, that suffering becomes redemptive. So hindi po yun hellish. Hindi po impyerno yung suffering na yun. Kasi yung suffering na yun, purgatorial. Kasi you unite your suffering with the suffering of Jesus, no? So kung ang tanong, bakit lagi nare-relate ng tao ang suffering sila parang suffering sa impyerno? Because of the pain of the senses. Kasi ang impyerno, pain of the senses. Lahat po, mata, tenga, ilong, katawan, lahat na. Kung paano nagkasala ang ating katawan, andun po yung pain. Yun lang forever to. Yung sa mundo, may katapusan yan. At not necessarily hell yan. Pag inoffer mo kay Jesus, it becomes purgatorial. Tinalakay po natin ang purposes ng suffering, tatlo, no? First, it cleanses us, purifies us. It unites us with the suffering of Jesus. At ikatlo, it can be offered for the salvation of souls. Ayun ang pagkakaiba ng suffering. Ano pa? Ano yung number one, Bishop? Ano yung number one? For our purification. Oo. So natalakay na po natin yan at nasa po yan, nasa TikTok nasa TikTok natin yan, less than 1 minute explanation. Ang turo po ng Catechism of the Catholic Church, it is it cleanses us, no? Atonement for our own sins kapag nag-suffer tayo. Kaya yung mga sufferings natin, Ate Emily, purgatorial to. Lahat ito yung purgatory natin. Basta yung offer natin kay Jesus. At the same time, it can be offered for the salvation of others. Oo, so, ano po yan? Ganun po pagtingin ng Katoliko sa sufferings. Kaya meron tayong topic na spiritual response of Catholics to sufferings. No? Kaya yan po yung response natin. No? So, pain of the senses. Kaya naihambing ng tao sa impyerno. Pero it is more purgatorial. Yung pangalawa, separation, the pain of separation from God forever. No, ayun po yung katangian ng hell. Dalawang katangian ng hell po yun, no? Pain of senses and pain of separation from God forever. So, ayun lang po yun, no? So, ang buhay talaga natin, talagang may sufferings, nasabing, kasi topic natin ngayon kasi Kingdom of God, no? Nakalagay sa, nung nag-reflect ako sa Acts of the Apostles, chapter 14, verse 22. No? We must pass through many troubles to enter the kingdom of God. No, alam niyo po yung kaharian ng Diyos, natalakayin po natin 'yan. Pero ito sinabi ni St. Paul, we must pass through many troubles before we enter the kingdom of God. Kasi pinupurify tayo Pinupurify tayo. Pero yung sufferings natin, dapat hindi passive, ba? Kasi halimbawa, nakasuffer tayo dahil sa kalukuhan ng ibang tao. Halimbawa, nagkakaroon ng baha, nagkakaroon ng mga puno sinisira, yung mga bundok sinisira. Dapat wag po tayo passive suffering dyan. Dapat ang suffering natin dyan maging aktibo. Na itong mga taong ito mabigyan ng hustisya.
at yung mga matigil ang ganitong sufferings, no? So may mga sufferings tayo na pwedeng itigil. Ayun po yung mga yung mga sufferings na nakukuha natin sa kalokohan ng ibang tao, no? Pero may mga sufferings na part of our human nature, part of our sinful human nature, no? Na tinransform naman ni Jesus by His grace. Pero sa process na ito, it is a struggle, no? Kasi lahat ng po tayo meron tayong yung concupiscence kung tawagin, ibig sabihin the tendency to do evil because of original sin. No? Kaya nag-struggle tayo lagi diyan. Kaya may mga graces tayo, no, through daily prayers, sa Holy Mass, mga acts of charity, mga pag ginagawa natin sa Lent, no, yung almsgiving, isa yan. Prayer, fasting. These are acts of charity na masakit pero they will lead us to heaven. Masakit halimbawa, mag-almsgiving ka, masakit yan dahil gusto mo yung pera mo para sa iyo lang yan, di ba? Pero magbigay ka sa kapwa mo kawang gawa, ano yan? Masakit sa tao yan. Pero bibigyan ka ng grace ng God para mas madali mong you can do good in an easy way, no? Halimbawa, fasting, no? Naka-fasting tayo sa maraming bagay. Halimbawa, sa mga uh, naka-fasting tayo sa mga, halimbawa, sa mga pagchichismis, paninira ng kapwa-tao. Naka-fast tayo sa ah, mga pagkaing masama naman sa atin. Pero gusto natin kanin, no? Naka-fasting tayo, no? Dahil because of our evil inclination, oo. Masakit yan, purgatorial yan. No? Kaya ito sabi ni St. Paul, we must pass through many troubles before we enter the kingdom of God. Halimbawa, kami, example ko lang, mga kalalakihan, no? Ang aming struggle lagi, halimbawa, yung our tendency to become promiscuous. Kaya karaniwan kalalaki ng babae. Bibihira ang babae ng lalaki. No? May mga although may ganyang cases, no? Pero mas prone ang lalaki na maraming babae siya o sexual sin, no? Ang mas prone ang lalaki diyan, no? Ah, although ngayon sa statistics na tumataas na rin ang yung sexual sin ng mga babae, no? Because of the pornography culture, no? Pornography culture, no? Yung pornography, ano po yan? Addiction yan, yung pornography. That is an $8 billion industry sa States. It becomes addiction, no? Even among Christians, no? Nagiging addict sila sa kasi sins of the flesh yan Kaya we overcome that, no? Ayun lang po yun, no? We struggle. Yun ano talaga yun? Purgatory natin yan. Purgatory habang nasa mundo tayo rito. Oo, ganun, no? Ganun pa. Sige po, Ate Emily, baka meron pa kayong gusto O hindi, okay naman, naintindihan ko na, Bishop, kasi haba. So, ibig sabihin, Bishop, pag ikaw ay mareklamo, no, para na ma-impair itong buhay ko, parang ganito, saan pumapasok yun? Mortal sin? Ay, hindi po. Binyal sin lang yun. Binyal sin. Binyal sin lang yun. Oo. Kasi kasi ganyan tao Kasi gusto natin comfort. Kasi flesh tayo Ang gusto nila naman natin comfort. Kaya pag natutulog tayo, gusto natin malambot yung tinutulugan natin. Kasi gusto ng katawan natin, comfort. Kaya pag minaramdaman tayo, napapaano tayo, minsan nagagalit tayo sa Diyos, no? Ba't mo pa ako nilikapos, ganito rin ako. Hindi naman yan, minsan hindi naman kasalanan yan, minsan naman, yan, more of imperfection. Imperfection lang, no? Hindi natin sarili sin, no? It becomes sin kung merong sa puso natin, meron tayong anger. Para si naman, Sister Karina. Sige. Si Sister Karina kasi, andyan po Sister Karina, no? Yes. May tanong po siya tungkol sa Bishop. Sige po. Gusto nyo kayo magtanong o sige. Si Sister Karina, may tanong po siya tungkol sa because of the case of di ba recently si Eman Atienza, oo. By the way, si Eman apo ko yan, si Eman, oo. Dahil yung asawa po ni Mayor Lito Atienza, second cousin ko po yan. Siya po yung gumawa ng cake ko nung ako naging pare. Si Evelyn, oo.
pamangkin ko si Kim, at apo ko si si Eman. Pero hindi na kami nakikita niyan dahil matagal naman kami nawala sa isa't isa, no. Pero yung case niya no tungkol sa mga suicide, ah, before kasi ang church pag may nag-commit ng suicide, hindi po inaano yan, dinadala sa simbahan, hindi po not because meron judgment na yung tao sa impyerno, para wag lang pamarisan. Para yung mga mason pag namatayan, hindi pinapasok sa simbahan. Para kasi yung mason, nung kanyang ideology niya, ano yan? Kontra sa Catholic faith. Kaya kahit na Katoliko siya, tapos nakilala siya nag-join ng mason, pag namatay siya, yung church hindi siya binibigyan ng mass, ng funeral sa church. Bakit? Para wag pamarisan. So hindi po ang purpose, hindi para i-condemn, no? Yung tao yan, mason yan, nasa impyerno na yan. Nag-suicide yan, nasa impyerno. Hindi po yun ang purpose. Ang purpose lang, huwag pamarisan. No? Kasi the value of life, no? Only God can take our life, no? Ngayon, with regards to sa mga suicide na yan, sa mga suicide, is it, di ba tatlo, di ba? For a sin to become mortal, di ba? Sinabi natin, di ba? Grave matter, no? Grave matter, tapos full consent, tsaka full knowledge. So, suicide, is it a grave matter? Yes. Oo. Is there a full consent? Wala, may sakit yung tao eh. Bipolar. No? Kaya yung full knowledge, wala na rin dahil wala siyang full consent eh. So, hindi mortal sin yun, yung nag-suicide siya. No? So, si Eman, kung titignan ng church yan, hindi yun, hindi mortal sin. Kasi may sakit eh. So, sa atin, saan siya pupunta? No? Of course, only God knows that, no? Pero sa pananaw ng objectively, pupunta sa purgatory para linisin siya. Lahat naman tayo halos pupunta sa purgatory, no? Pag hindi natapos yung purgatory natin dito sa mundo, tutuloy natin yan sa afterlife. Ayun sinasabi ni Jesus, no? You can blaspheme the Son of Man. But when you sin against the Holy Spirit, there is no forgiveness here and on the age to come. So, ibig sabihin, may kasalanang mapapatawad even after death. Ayun ibig sabihin nun. Nung sinabi ni Jesus. No? So, pag meron tayong kasalanan na venial sin, doon tayo pinapatawad, doon tayo kine-cleanse, no? Ngayon, ang cleansing ng purgatory, kasi yan, kasi sa picture kasi fire, kasi image ng purgatory, fire eh. Di ba na-share ko sa inyo sa Hebrews 12:29? God is indeed a consuming fire. Si Jesus mismo ang fire. Yung the fire of His love. Nako, pagdating ni, kunyari, si Eman, no? Kuya, yakapin niya ng fire ng pag-ibig ni Jesus. Ganon din po tayo. Noong mga binyalsi natin na hindi natin natapos na nagkaroon ng purgatory dito sa penance natin dito, pagdating sa purgatory, lilinisin tayo ni Jesus. Pero si Jesus mismo, ang fire niya, consuming love. Yung pagmamahal ni Jesus, ang yayakap kay Eman sa mga tao nag-suicide. No, nahirapan ka sa buhay sa mundo. Pinahirapan ka ng tao. Mga pinagkasabi sa'yo, hanggang hindi mo naintindihan, na confused ka na, may sakit ka na, namatay ka. Yayakapin siya ron ni Jesus. No, kaya maganda na yung state niya. No, so hindi siya nagkaroon ng mortal sin, pero lilinisin siya ni Jesus, yayakapin siya ng pag-ibig ni Jesus. Ayun ang cleansing fire of the purgatory. The fire of love of God. Hebrews 12:29. No? God indeed is a consuming fire. Kaya kaya nga sa purgatory, dalawang klase yan eh. There is pain because you're being purified. At the same time, there is already an intense longing. Kaya may happiness ka rin sa purgatory. Kasi there is an intense longing for seeing God forever.
Dalawa po katangian ng purgatory. Kine-cleanse ka sa lahat ng iyong imperfections para matapos yung process of sanctification, process of holiness. Kasi 'di ba na-share ko na po sa inyo, 'di ba? Na-share na rin si Bishop Lito, no? Yung tatlong proseso sa ating buhay, no? Salvation, kaligtasan, sanctification, maging banal tayo, kaya yung ginagawa natin, kabanalan to. Pagmamahal sa kapwa, kabanalan. Yung mga prosesyon natin kay San Martin de Porres, kabanalang gawain yan. Tapos pangatlo, glorification. We will be glorified. Kaya, dito pa lang sa mundong ito, gusto na nang tapusin ni Jesus yung ating process of sanctification of holiness. Kung hindi matapos to, tatapusin niya sa purgatory. Para talagang banal na banal tayo. Holy na holy tayo. Because in heaven, puro ano yun? The holiness of God, hindi tayo nating kaya kung tayo ay meron pang bahid ng unholiness. Kaya yung purgatory, kaya tawag natin sa kanila, holy souls in purgatory o poor souls in purgatory. Poor souls in purgatory kasi hindi pala nakikita ang Diyos and they are still being purified. At the same time, they are called holy souls in purgatory sapagkat sigurado na sila na matapos na kanilang purification and they will be with God forever. Ngayon, Bishop, sige po, tanong po kayo. Bishop, bali, na-encounter ko na rin po yan yung about just sa mga nagsisuicide. Sabi, may pari nagsabi na maaaring nakapagsisi siya that time na nagsisi na siya that time. Nung talagang hindi na niya nakayanan, hindi na siya yun wala na siya sa sarili niya. Papa. Tsaka po yung, di ba may mga pari rin po nakalulungkot na may mga pari. Nag-suicide din po. Oo. Totoo po, lalo sa States. Lalo po sa States, Brother Alvin. May mga pare nag-i-increase, no? Na, hindi lang po pare, pati mga madre, no? Kami ni Father Efren de Guzman, may kilala kami 3 pare nag-suicide during COVID time. Tama po kayo, wala na sarili niya. Kaya wala siyang full consent na. No? Kaya nga mamahalin sila ni Lord sa purgatory, kaya kapi sila. Kasi dito sa mundo hindi na nakayanan No, may mga batang pare sa sa States, no? Very active tapos nag-suicide. So ano po yan, totoo po yan, no? Although that is kasi ginagawa po ng demonyo mga tao, pinag-suicide niya. Akala niya makukuha niya pag pinag-suicide niya yung tao, pero actually hindi. Paano So yung marami nag-suicide, mga iba niyan demonic inspired, inaano ng demonyo, sige mag-suicide ka na. Akala ng demonyo pinag-suicide mapunta sa kanya, hindi dito 'yun. Kasi yung the mere fact na nag-suicide yung tao, wala siya sa tamang sarili niya. No? Ano 'yun? So yung wala siyang full consent, wala siyang full knowledge. Oo. Kaya natalo na naman ang demonyo doon, no? Paano po yung case pa, Bishop, ng mga yung mga tao na yung, di ba, na yun dito lang sa atin, yung sinunog niya yung mga anak niya, tapos tsaka niya sinunog yung sarili niya. Tapos sa Amerika, yung mga time na bagsak ang ekonomiya ng Amerika, di ba, maraming pinatay niya yung family niya, tsaka siya pinatay niya yung sarili niya. Paano po kaya ang po naman? Nabaliw na. Nabaliw na siya, nabaliw. Sa Australia nangyayari din po yan nung sa kotse. Sinasara yung kotse. Tapos, namatay sila sa kotse mismo. Mga iba naman, sa Australia, binaril yung 3 anak niya. Tapos nagbaril din siya. Wala na po sa tamang isip yun. Wala na po, Kaya God in His mercy, kaya ayun po role natin. Sinabi ng mga obispo sa States, we should be sensitive sa mga brothers and sisters natin na nakasuffer. Na meron silang malapitan tao na makaunawa sa kanila, maintindihan sila, mabigyan sila ng gamot. No, ayun po sinabi ng mga obispo sa nung nag-suicide yung recently yung pare, 32 years old, no, very active. Siguro ayun po siguro role sa atin, no? Lalo sa Pilipinas, no, marami pong naghihirap ang mga tao ngayon. Nag-aaway kasi may nangungutang ng 5,000 para may tapos di mabayaran. Yung tao kailangan din ng pera. Nag-aaway.
Ah, mga iba na isip. Na iba na isip. Kaya kung meron tayong mamimit na ganyan, at least makausap nyo man lang. No, makausap nyo, huwag ka mawala ng pag-asa kapatid, no? Dasal tayo, no? The Lord will make a way, no, sa kahirapan ng buhay, no? Siguro sa atin, di natin naramdaman yan, no? Pero yung maraming tao, nasa stage ng ano, ng halos ano na, ng hopelessness. Kaya kung ma-meet man lang tayo, may kausap man lang sila, maabutan siguro kahit na minsan, maabutan. Tapos dasal tayo na may ibang tao mag-abot din doon. Oo, ayun po magagawa natin, no? Apostolate. That is an act of love. Pakinggan mo yung tao. Oo, yung tao mahihirap, pakinggan mo yung mga taong, may iba hindi mahirap, na hindi mabayaran yung mga utang. Mayaman sila sa negosyo, pero lahat nakautang. Kaya hirap na hirap sila. Kaya ano, ayun ang role po natin. No? So, Sister Karina, ang sagot po natin doon, suicide is a grave matter. Pero there is no full consent or full knowledge because of the bipolar situation. Hindi po siya sa impyerno, no? Ganun ba? Dadaan po siya ng purgatory para ma-cleanse siya ni Jesus, no? Ganun. Okay. Thank you, Apo. Bishop. May tanong din si Sister Karina na very, na very important, no? Lalo sa counseling natin, na Bishop Lito, no? Yung bullying. Naku, mga bullying, grabe yan. Siguro tayo mga may edad na, kayang-kaya natin yan, no? Kaya tawa lang natin yan, Tayo may mga may edad na, no? Tayo mga masyadong. Pero maraming tao, lalo yung mga teenagers, affected masyado sa bullying. Oo, kung ano yung narinig nila sa social media. So, grave matter po yan, Sister Karina, no? Yung bullying is a grave matter, no? Ngayon, kung kung full consent siya, talaga mga walang niya ako through bullying. Naku, mas malaki, rin yun. O pangalawa na, malala na yun. Ngayon, yung taong ito, maaaring siya mali ang education niya. Mali ang education niya, mali ang upbringing niya, na kailangan, ganun sa buhay kailangan, mangbully ka. Pero in itself, po yan, grave matter at in danger of hell. No? Kasi nanakit ka ng kapwa niyan Nasa yan, parang nasa kategory ng thou shall not kill yan Nasa kategory po yan, thou shall not kill, no? Pati yung mga pagsasabi ng mga chismis na na napakataas na chismis na level. Pinapatay mo yung tao niyan, yung reputation niya, no? Oh, thou shall not bear false witness against your neighbor. A grave matter po yan. Pero kailangan ma-educate sila. Akala yung part ng buhay yun No, hindi yung part ng buhay. No, magsisinungaling ka, yung pagsisinungaling na napakalaking sinungaling. Grave matter yan. Parang yung pagnanakaw sa gobyerno. Grave matter yan. May full knowledge ba sila? Alam na alam nila. mali yung pagnanakaw, no? Kaya in danger sila mapunta sa impyerno, no? May full consent ba sila? Wag lang bakit? May kleptomaniac ba sila? Kung kleptomaniac ka, may sakit ka, parang bipolar no? O, kleptomaniac ba sila? Maaaring yun ang excusing factor, no? Hindi ka mapunta sa impyerno, pero pag hindi ka kleptomaniac, talagang full consent, full knowledge. Naku, sa pagnanakaw mo ng bilyon, ay ka? Tapos ang epekto ng pagnanakaw mo, buhay na ibang tao. Ay yan? You are in danger of going to hell pag namatay ka. Kaya dapat mag-preach tayo, di ba? Sabi ko kay Bishop Lito, no? Hindi tayo namumulitika. Wala tayong pinapanigan kung ano mang partido yan. Basta mag-preach tayo na ang pagnanakaw, napakalaking bagay na yon ay in danger sila sa hell pag namatay sila. No? Kailangan po marinig ng tao yan. No? Kasi mortal sin yan. Nakalagay, di ba, wala naman sa Bible. Nasa Bible ba ang mortal sin? 1 John 5:16-17. 1 John 5:16 to 17, nakalagay doon, there are sins that do not lead to death, but there are sins that lead to death. 1 John 5:16 to 17. Natin, minamit akong born again yan Pati wala sa amin born again, walang venial sin, walang mortal sin, pare-pare yung kasalanan yan. Sabi ko, that's wrong. Look at 1 John 5:15, 1 John 5:16 to 17. There are sins that do not lead to death, ay na venial sin. But there are sins that lead to death. That is mortal sin. Sabi ko, marami. Sabi ko, in danger kayo, pati mga heretical teachings nyo. In danger kayo yan. Paniwalaan mo si Jesus, hindi Diyos. Ay, grave matter yan.
Akala mo hindi grave matter yan? Paniwalaan mo na si Jesus ay hindi Diyos. Grave matter yan. Ano yata Ano? yung Bishop sa iglesia, no? Opo, Oo. Sabi mo, grave matter yan. Tapos sabi mo, tao si Jesus, hindi Diyos. Tapos talagang matigas ang ulo mo. Binibigyan ka ng Bible study para masabi si Jesus ay Diyos. Tigas ng ulo mo, ayaw mo. Tapos pinakakalat mo pa. Ay, nako. Pwede ka mapunta sa impyerno niya pag di ka nagsisi. Because of your wrong belief. Pero yung mga iba, mga bata o mga hindi na alam, kala tama yun eh. Tinuro sa kanilang magulang nila eh. O yung magulang nila managot. Doon po dito Par pumapasok yung maigi pang bitinan sila ng tanikalang na hindi na Opo, sila pinanganak bitina. oo, oo. Yung pong ang mga pagbasa, Oo, bitinan yung oo. ito nagiging sanhi ng pagkakasala na yung kapwa. Totoo po yan, oo, totoo. Sa mali. Kaya yung mga heretical Christians, nung tinatawag natin brothers and sisters, di ba? Dahil brothers and sisters natin, dahil naniwala sa kay Jesus, no? And they were baptized, no? Pero sinasabi ko sa mga heretical Christians, mag-aral kayo uli. Magdasal kayo sa Holy Spirit. Because your heretical beliefs can lead you to hell. Tapos sabihin mo, ang simbahan mo, tinatag ni Kristo. Ay nako, mag-aral ka ng gusto. Ginawa mo sinungaling si Kristo. Tinatag lang ni Kristo isang simbahan, Catholic Church. Kaya dapat isa sa mga motibo natin yan, Bishop Lito. Bakit tayo nag-preach? That the Catholic Church is the church that was founded by Jesus himself. All other churches are man-made churches. Pa nagpursige sila sa sa katigasan ng ulo nila, they might land in hell. Mga heretical Christians yan. May respeto ko dyan, ginagalang ko sila. Dahil may freedom of religion, no? Pero pagdating sa langit, sa judgment seat of Christ, walang freedom of religion. Because in the judgment of seat of Christ, ang mag-judge sa'yo kung ano yung turo niya. Kaya very dangerous yung mga heretical Christians, sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ko sa kanila, your souls are in danger of going to hell by your false beliefs. Ngayon, tanong sa akin ni Sister, Ate Emily, paano kung nagmamahal naman siya ng kapwa, nagmamahal ng Diyos? O sabi ko, okay, pag namatay siya, sa purgatory siya diretso. Para malinis siya sa maling paniniwala niya. No? So, Sister Karina, bullying is a grave sin. No? It's a grave matter. Pag may full knowledge siya, may full consent, under sa kategory na thou shall not kill. Kailangan itigil na yun. Yung pagbubuli niya. No? Kaya kaya kailangan, di ba sinabi ni anong book sa Old Testament yun, Bishop Lito? Sa kay Amos yata, sa Prophet Amos, my people perish because of lack of knowledge. Sinabi po ni Prophet Amos. Hindi ko alam kung Amos o kay Malaki, pero para si Amos, no? Sinabi niya, my people are perishing because of lack of knowledge. Ngayon, sana may nakikinig sa ating mga non-Catholics. Narinig nila sana sinabi ko, out of love for them, their wrong beliefs can lead them to hell. Sabi mo si Jesus hindi Diyos? That is a grave matter. No? Sabi mo ang Holy Spirit hindi Diyos? Mga iba kasi ang Holy Spirit hindi Diyos sa kanila. Tapos sabihin mo, ang simbahan mo tinatag ni Kristo? Kung dami tinatag ni Kristo. Wala tinatag si Kristo, isa lang tinatag ni Kristo. Tapos sinabi mo na pag tinanggap mo si Jesus as your personal Lord and Savior, you are saved already forever. Nung once saved, always saved. Kung delikado yan. Yung mga pastor na baptist, nako, may kakilala yung mga kapatid ko niyan, kinakausap ko. Ako, delikado yung paniniwala mo. Gumagawa kasi tuloy-tuloy kasalanan nila. Kasi naligtas na raw sila. Ay, delikado yan, sabi ko. Mapupunta ka sa impyerno niya, sabi ko. Maring hindi ka naniniwala, pero pag namatay ka, maniniwala ka na. Pag nandoon ka na. No? Kaya, ito po duty natin, no? Pero sinasabi ko yan,
Wala akong hatred sa kanila, kundi out of love for them. Dahil gusto ko sila mapunta. Halimbawa ko lang, no? O si John Enrile, di ba namatay na siya ba kanina? Okay. Alam niyo mga previous post yan? Ako, grabe, mga paninira nung may sakit siya. Ano sinasabi sa kanya? Naku, nagilahan na si Satanas sa kasong anghel niya. Ang dami. Sana mamatay na yan. Huwag na sana lahat ng klase, mga kawalang yan ang ginawa niyan. Alam niyo ginawa ko? Nilagkasakit siya, nabalitaan ko. Nagmask po ako para sa kanya. Tapos kanina nakita kong namatay siya. Natuwa ako. Lord, sana yung mask na inoffer ko sa kanya mag-lead sa kanyang salvation. Ayun po ang attitude dapat ng Catholic. Yung sa mundo, we make laws para wag mangyari yan. Para magkaroon justice, no? Pero when it comes to salvation, we should pray for the soul of every person dying. Kaya sa misa laging kasama, for those who are sick and dying. Kasi one life, one eternity. Matutuwa ka ba si Enrile na sa impyerno? Yung puso mo, examine mo ang puso mo. Ako, malulungkot ako nun. Kasi kaluluwa ng tao yun eh. Kaya pinagmisa ko siya nung nalaman ko may sakit siya. Alam nyo, 1986 sa Australia ako, marami ako nakaaway dun. Ng mga Katoliko. Bakit? Sa usapan namin. Ang topic namin kasi, kung mamatay si Marcos, kasi nawala si Marcos doon, no? 1986. Sabi ko, kunyari nagsisi yan, sabi ko, ililigtas si Jesus yan. Dadaan mo sa purgatory, tapos heaven. Naggalit sa akin. Hindi yan totoo, Father. Unjust naman si Lord. Biro mo sa aming sharing ng Bible study. Hindi yan totoo, Father. Hindi ako naniwala dyan. Napang nagsisi siya sa impyerno, siya sa langit pa rin. Ang dami niyang ginawa, pinapatay. Lahat alam niyo naman lahat sa history. Alam niyo sa history. Sabi ko, pa nagsisi siya, sabi ko, God in His mercy, yung kaluluwa niya, ililigtas. Dilinisin ni Jesus yan sa purgatory, maaaring matagal. Kaya, ayun po attitude dapat ng Katoliko. Alam natin lahat, madiskaya, mamatayan, hindi nagsisisi, impyerno po yan. Mortal sin yan, yung ginawa nila. Yung mga sila Bryce, sino pa ba naman, hindi ko lang mga kasi tinigil ko na yung panonood ko eh. Dahil ang tagal-tagal na imbestiga, wala nangyayari, no? Pero lahat po yan. Pag hindi po sila nagsisi, sa impyerno sila. Pero sa misa ko, kasama sila sa misa ko. Na sana magsisi. Ngayon, panagsisi yan, yung soul. Panagsisi yan, yung soli naman nila, dapat may restitution kasi. Part ng pagsisisi mo, ibalik mo. Oo. Hindi pwede nagdakaw ka, tapos, Lord, I'm sorry. Tapos hindi mo siya soli. Sasoli mo yun. Sige okay na po no, Sister Karina. No? So lahat po yan, no? Grave sins po lahat yan. Pero ang attitude po ng Katoliko, pinagdadasal sila. Lahat po ng makasalanan. Parang tayo noon, marami tao nagdasal para sa atin, para tayo mapunta kay Jesus. So gawin din natin sa kanila yan, no? Di ba maganda, di ba? Di ba kung mapunta si Juan Ponce Enrile sa langit, sa purgatory po sa langit, di ba napakaganda nun? Mga galit naman sa akin. Naku, hindi yan totoo, Father. Wala nang kapatawaran niya sa ginawa niya. Hindi po. Hindi nakukulong. Samantala si Napoles nakulong. Yung mga galamay nila nakulong, sila hindi. Dito na sa mundo yan. Pero sa eternity, ipagdasal po natin. Oo. Kaya ako, masaya ako pinagdasal ko si Enrile ng misa. Nakadalawang misa ako para sa kanya, no? Tapos mamaya, mag-misa uli ako. Sabihin ko, Lord, thank you. Bago siya namatay. Ganun. Ganun lang. Bahala na siya. Bahala ka na maglinis sa kanya. Ganun po lahat. Yung po attitude ng Katoliko. Ipagdasal ang bawat kaluluwa. Yes, tama. Ganun din po. Nung si Saint Maria Goretti, di ba? Nung mangi-rape sa kanya, pinagsak siya. Pinatawad niya yung mangi-rape sa kanya. Sinaksak siya, namatay siya. Naging saint siya. Tapos habang nideclare siyang saint, nandoon yung taong mangi-rape sa kanya. Nagbago. Nakulong, tapos umiiyak.
because of the prayer of Saint Maria Goretti, na-convert siya yung tao mangi-rape sa kanya. So ito kaya yung dapat ang spiritual life natin lumalalim. Kasi nagiging mapagpatawad tayo. Hinahanap natin ng justice, pero sa puso natin gusto natin sila ma-convert para kay Lord. Sige po, thank you po, Sister Karina. Kung meron po kayong tanong doon, magtanong pa po kayo, no? Kahit ongoing to, kahit na anytime, mga sa ganitong subject matter, no? Pwede yung tanongin, no? Kahit na hindi ngayon, kahit na next time ulit, may pumasok ulit sa yung tanong, pasok. Thank you po, si Brother Alvin, for your sharing. Ngayon po, punta po tayo sa gospel na, pwede. Makishare sa atin si Bishop Lito. Yan, Bishop Lito. Mag-share po kayo. Yan. Okay, salamat. Magandang gabi po sa inyo. Sige po. Bago tayo pumunta sa gospel, konti lang. Dagdagan ko lang yung topic tungkol sa pagpapakamatay. Kung natandaan niyo po, Bishop, noon po, mayroon tayong pinag-usapan na nagpakamatay na bata at pinadadalhan pa tayo ng literato ng mga gagamitin niyang lubid. Opo. At namatay nga yung bata at minisahan nga po natin at kinausap natin yung buong pamilya. 2 araw na po ngayon, nagmi-message ulit yung nanay sa Dubai. Pero hindi ko nagawa. Dalawin ko daw yung pamilya kasi ang ikalawang anak naman na lalaki ang nagmi-message, magpapakamatay din. Dahil sa bullying ng barkada at dahil sa kawalang relasyon sa pamilya. Malayo ang magulang at abala din po ang ama sa pamamasada. At pagka-uwi, wala silang harmony sa bahay. Ipinapadala sa akin yung screenshot ng conversation nila at sinasabi ng bata, magpapakamatay ako at walang dapat sisihin. Kasi may bingot yata itong bata. So, bullying po. Oo. So, nakikiusap pero hindi ko pa nagawa dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil ang nanay lang dito yung ka-close ko, yung pamilya ay ang iba ay hindi, no? Pero hinihintay ko sunod na conversation, ay pinapakita yung screenshot, nag-aaway sila ng ama niya. So ikalawa to magpapakamatay, no? Dahil sa suporta ng ama sa bullying at kabiguan sa pag-ibig. Nung nakaraang araw lang po, dito sa kabilang kalye namin, may nagpakamatay din at nakiusap na misahan pero nagkamali-mali ng schedule kaya hindi ko namisahan. At dito sa 2 apartel na kapitbahay namin, 2 apartel po dito ang nagpa-blessing. Walang patunay pero ang sinasabi ng mga crew, may natagpuan kasi mga patay sa kwarto na walang patunay pero ang sinabi nag-suicide. So 2 apartel dito to, hindi ko nababanggitin yung pangalan. So dahil sa suicide, marami, no? Hanggang sa yung iba ay hiyang pumunta sa simbahan dahil nga sa katuruan daw ng simbahan na bawal basbasan, bawal tanggapin, bawal misahan. Pero sinabi ko po sa kanila, may update na kasi noon pa man po ay nagmimisa na po ako, tinatanggap ko po yung nag-suicide. Hindi ko na po mabilang ang suicide dito sa aming kapaligiran. Nang ako po ay may pinuntang pasyente sa ospital dito sa Samsi, hinaran po ako ng staff nurse at kinausap po ako, bagamat Christian po yung nurse. Sinabi niya po sa akin na, Father, isama niya po sa intention. Ang dami pong pasyente po ditong dinadala dahil sa suicide. No? At karamihan pa po ang mga nag-suicide, karamihan po ay hindi mahirap. Kadalasan ng suicide po may kaya sa buhay. Okay, so konti lang, titignan po natin ano po ang sinasabi ng simbahan, ang balanse at mauwaing pananaw ng simbahang Katoliko tungkol sa pagpapakamatay. Ang update o kasalukuyang pananaw ng simbahang Katoliko ay nakasentro sa awa ng Diyos at pag-unawa sa mental health. Bagamat nananatili pa rin ang turo na ang buhay ay sagrado. Una, ang prinsipyo paglabag sa banal na regalo ng buhay ayon sa Katekismo 2280, itinuturing pa rin itong isang seryosong kasalanan sapagkat ang buhay ay ipinagkaloob ng Diyos at siya lamang ang may-ari dito. Tayo ay tagapangasiwa lamang. Ikalawa, ito ay sumasalungat sa natural na obligasyon na mahalin at ingatan ang sarili pati na rin sa pag-ibig sa kapwa at sa Diyos. Pangatlo, ito ay labag sa 5 utos, huwag kang papatay. Ang awa, pag-unawa sa pananagutan,
ito ang pinakamahalagang bahagi na update po ng ating simbahan. Kinikilala ng simbahan na ang pananagutan ng isang tao kung gaano siya kamakasalanan sa mata ng Diyos ay maaaring lubhang, mabawasan, o dili kaya maalis. Maalis dahil sa malubhang problema, psikolohiya, depresyon, matinding pagkakabalisa o mental illness, matinding takot o paghihirap mula sa sakit, kahihiyan o matinding stress. Ang Diyos ay maaaring magbigay sa mga paraang siya lamang nakakaalam ng pagkakataon para sa nakapagliligtas na pagsisisi. Ang simbahan ay nananalangin para sa mga taong nagpakamatay ayon sa Katekismo 2282. Dahil dito, hindi hinuhusgahan ng simbahan ang kaluluwa ng taong nagpakamatay, kundi ipinagkakatiwala sa walang hanggang awa at pag-ibig ng Diyos. Sa pastoral na pagtugon, halimbawa sa libing o pagbabasbas, hindi na ipinagkait ang Christian burial sa mga nagpakamatay taliwas sa matatandang gawi. Ito ay isang malinaw na pagkapakita ng paniniwala ng simbahan sa awa ng Diyos at pag-asa na ang yumaong nagpakamatay ay nabigyan ng grasya ng pagsisisi bago pumanaw. Sa pamamagitan ng libing, sinusuportahan din ng simbahan ang mga naulila. Hindi lamang yung nagpakamatay. May obligasyon tayo para sa naulila at ipinagdarasal ang kanilang mga minamahal. Habang nanatiling kasalanan ang akto ng pagkapakamatay, ang pinal na paghuhusga ay ipinauubaya sa Diyos na kinikilala ang matinding epekto ng sakit sa pag-iisip sa pananagutan ng isang tao. So yun lamang po ang aking maidaragdag. So tumungin po tayo sa ating sa Ebanghelyo. Talakayin natin ang Ebanghelyo base sa Katekismo. Ang ating Ebanghelyo ayon kay Lucas, no, 17:20 to 25. Ang pagdating ng kaharian ng Diyos ay hindi sa paraang mapagmamasdan sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo na. Sasabihin nila sa inyo naroon o narito, huwag kayong pumunta roon sapagkat sa kanyang araw ang anak ng tao ay darating na parang kidlat. Ngunit kailangan mo na siyang magtiis ng maraming hirap at itakwil ng salinlaking ito. May kinalaman po. Kung sinasabi kay Kristo kinakailangan niya magtiis, tayo po ang pinatutungkulan nito. Hindi naman niya kailangan ipanglandakan na siya nagtiis. Tayo po ang kinakausap niya. Ngunit kinakailangan mo na siyang magtiis. Tayo yun. Paano sinusuri ng katekismo at ng simbahan? Ang kaharian ay nasa inyo na. Ang kaharian ay nagsimula na. Ang sinasabi ng Ebanghelyo, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo na o nasa gitna ninyo na. Ang tinuturo ng simbahan, ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang isang lugar sa hinaharap, katulad ng langit. Ito ay nagsimula na dito sa lupa. Si Kristo mismo ang kaharian. Ang pinakasentro ng katuruang ito ay ang kaharian ng Diyos ay hindi isang bagay, kundi isang persona. Si Jesus mismo sa kanyang pagkakatawang tao ang siyang nagdala at nagpasinaya ng kaharian. Ayon sa Katekismo 541, ang kaharian ng Diyos ay malapit na upang tuparin ang kalooban ng Ama. Pinasinayaan ni Kristo ang kaharian ng langit sa lupa. Ang kaharian ito ay sumisikat sa harap ng mga tao sa salita, sa mga gawa, at sa presensya mismo ni Kristo. Ang simbahan bilang binhi ng kaharian, ang simbahan ay tinatag ni Kristo ang siyang binhi at pasimula ng kaharian ito dito sa lupa. Ito ang nakikitang tanda ng presensya ng kaharian. Katekismo 763, ang simbahan ay ang paghahari ni Kristo na narito na sa misteryo. Lumen Gentium, ang simbahan ay tumatanggap ng misyon na ipinahayag at ipinatag sa lahat ng mga tao. Ang kaharian ni Kristo at ang Diyos. At siya sa lupa ang bumubuo ng binhi at simula ng kaharian ito. Sa madaling salita, nang tanungin si Jesus kung nasaan ang kaharian, ang sagot niya ay, nasa harap ninyo ako. Ako ang kaharian at ang sino mang tumatanggap sa akin ay nasa kaharian na. Ang misteryo ng pagdurusa, sinabi ni Kristo kanina, subalit kailangan ko munang harapin ang mga pagdurusa at mga pagtitiis. Ang daan patungo sa kaharian.
Ang sinasabi sa Ebanghelyo, ngunit kailangan mo na siyang magtiis ng maraming hirap at itakwil. Ang itinuturo ng simbahan, ito ang tinatawag na Misteryo Pascual. Ang pasyon ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Itinuturo ng simbahan na ang kaharian ay hindi itinatag sa pamagitan ng kapangyarihan tulad ng pampolitika o militar, kundi sa pamagitan ng sakripisyo. Ang kaharian ay itinatag sa pamagitan ng krus. Ang tagumpay ni Kristo ay hindi sa kabila ng kanyang krus, kundi dahil sa kanyang krus. Ang kanyang pagiging hari ay ipinahayag ng lubusan nung siya ay itinaas sa krus. Catechism 618, ang krus ang tanging sakripisyo ni Kristo. Inaanyayahan niya ang kanyang mga alagad na pasanin ang kanilang krus at sumunod sa kanya. Sapagkat si Kristo ang nagdusa rin para sa atin, na nag-iwan sa atin ng isang halimbawa upang sundan natin ang kanyang mga yakap. Ang ating pakikibahagi, ang katuruan ng simbahan ay malinaw upang makapasok sa kaharian, dapat tayong makiisa sa sakripisyo ni Kristo. Kaya wag po nating isumpa, wag nating itakwil yung ating mga sakripisyo at mga pagdurusa. Subalit ito ay nagiging banal kung ang ating mga pagdurusa at mga pagtitiis kung iniaalay natin sa Panginoon. Subalit kung hindi, ito ay nagiging sumpa sa atin. Pero sabi nga ni Kristo, kailangan dumaan sa mga pagdurusa at pagtitiis bago makamtan, bago makarating sa kaharian. Ang kaharian ay nasa loob natin. Ito ay lumalago sa pamagitan ng ating pagtalikod sa kasalanan at pagyakap sa ating sariling mga krus. Kaya hindi natin pwedeng talikuran ang ating mga krus sa buhay. Yung mga paglilingkod, yung mga pag-aalaga sa mga may sakit, yung mga pagkapwa, sabi nga kanina, yung almsgiving, lahat naman tayo gusto ng komportable sa buhay. Sa madaling salita, hindi pwedeng fast forward. Sa tagumpay ng muling pagkabuhay ng hindi dumadaan sa pagdurusa, tulad ng Biyernes Santo, ang daan patungo sa kaharian ay ang krus. Ang huling pagdating o ang kaganapan ng kaharian, kasi sinasabi sa Ebanghelyo, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat at ang babalalaban sa naroon o narito. Ang itinuturo ng simbahan, ito ay tumutukoy sa parousia o arrival o ang ikalawang pagbabalik ni Kristo kung kailan ang kaharian ay darating sa kaganapan nito. Ang oras ay hindi alam, mahigpit na itinuturo ng simbahan na sinasabi mismo ni Jesus, walang sino man ang nakakaalam ng araw o oras. Hindi katulad ng mga sinasabi ng ibang kulto na nagbibigay sila ng mga oras o kaya taon. Catecismo 673, mula nung pag-akyat sa langit, ang pagdating ni Kristo sa kalwalhatian ay nalalapit na. Ang paghaharing ito ay hindi pa nagaganap. Ang oras ng pagdating na ito ay hindi natin alam. Babala laban sa mga huwad, no? Kagaya sinasabi ng ibang kulto. Ang babala ni Jesus laban sa mga sinasabing narito na o naroon na ay isang seryosong babala ng simbahan laban sa mga hula-hula o sinasabi na pananakot ng ibang kulto. Catecismo 675, bagong ikalawang pagparito ni Kristo, ang simbahan ay dapat dumaan sa isang huling pagsubok. Ito ay ang panlilinlang ng relihiyon na nag-aalok sa mga tao ng isang maliwanag na solusyon sa kanilang mga problema sa halaga ng pagtalikod sa katotohanan. Sabi nga, gusto lagi madali, gusto lagi instant, gusto lagi shortcut. Ang tiyak na paghuhukom ay ang pagdating na parang kidlat. Kaya nga sinasabi, laging maging handa. Kasi ang sinabi niya, darating siya tulad ng isang kidlat. Kaya sinasabi, laging maging handa. Tingnan natin kung gaano kabilis ang kidlat. Darating sa kaganapan nito sa katapusan ng panahon. Ito ang huling paghukom kung saan si Kristo ay darating sa kaluwalhatian. Ang Ebanghelyo ngayon ay naglalahad ng buong economy of salvation na itinuturo ng simbahan. Una, nagsimula na, past present. Ang kaharian ay dumating na sa kakatawang tao ni Kristo, Catechismo 541. Kalawa, nasa atin na, present. Ang kaharian ay nasa gitna natin at lumalago sa pamagitan ng simbahan, Catechism 763. At sa ating buhay, kapag tinatanggap natin ang Paschal Mystery, ang krus, Catechism 618. Darating, in the future, ang kaharian ay magiging ganap sa kanyang ikalawang pagbabalik, parousia, na tiyak, ngunit hindi alam kung kailan, Catechism 673. Ang ating tungkulin, ayon sa katuruan ng simbahan, ay hindi ang mag-abang, kampante, paisi-isi, papatay-patay, ay hindi mag-abang ng mga sinyalis at mga palatandaan, kundi ang ipamuhay ang kaharian na nasa atin na
sa pamagitan ng pananampalataya. Ano yon? Mga sakramento at pag-ibig sa kapwa upang maging handa sa kanyang huling pagdating. Sinasabi nga, ang the Lord's Prayer o Ama Namin, sinasabi po ng katekismo ay buod ng lahat ng Ebanghelyo. Naulitin ko po, sinasabi sa katekismo ng the Lord's Prayer o ang Ama Namin ay buod ng lahat ng Ebanghelyo. Ang 7 petisyon, kunin natin ang 3 dahil ang 3 para sa Diyos. Ito po yung katugma sa Kingdom of God. Una, Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Ba hindi pwedeng ama ka ng ama? Anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos, kampante ka. Sinasamba mo ba siya? Ginagalang mo ba siya? Nirerespeto mo ba siya? Pangalawa, mapasa amin ang kaharian mo. Yan ang sinasabi. Ngayon pa lang, kapag tuwing nagdarasal tayo ng Ama namin, ngayon pa lang, hilingin na natin, mapasa amin ang kaharian mo. Ay hindi naman langit ang babagsak sa iyo, baka naman mapitpit ka. Sa tuwing dinarasal natin ng Ama namin, hinihingi mo mapasa amin ang kaharian mo. Aba, hindi naman pwedeng gusto mo hayahay kasi pag sinabing langit ay hayahay, yaman ka, asenso ka, liligaya ka, ay hindi. May pangatlo. Yan ang napakahirap gawin ng lahat. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Sa lahat po na nang gusto makaisa sa Kingdom of God at maranasan ang Kingdom of God, dapat ang pangatlong ito, sinusunod ba natin ang kalooban ng Diyos? Kung hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos, mangarap ka na lang, assuming ka na lang, kaisa ka sa kaharian ng Diyos, mapasa yung kaharian ng Diyos, sino ba ang naghahari sa buhay mo? Malapit na ang Kristong Haring Kapistahan. Pagandahan ng parada, pagandahan ng suot, pagandahan ng seremonya, pagandahan ng prosesyon. Ano yun palamuti? Talaga bang si Kristong naghahari sa buhay natin? Araw-araw nakikisalamuha tayo, galit tayo, sinusumpa natin ang mga taong makasalanan. Si Kristo ay namatay para sa mga makasalanan. Ipanalangin natin sila. At ang lagi sinasabi natin, ipagkatiwala natin sa Diyos dahil siya po ay mayroong walang hanggang awa. Yun lamang po at magandang gabi sa ating lahat. Purihin ang Panginoon, no? Si Kristo ang kaharian ng Diyos na nasa sa atin na. Kung tayo nagmamahalan, tayo ay nagpapatawaran, tayo nagtutulungan, naghahari siya sa atin, no? Sa mga community, sa ating mga Bible study, isang paraan yan ng paghahari niya, no? Si Kristo ang kaharian ng Diyos, pangalawa, si Kristo naghahari sa ating buhay na mismo, no? At pangatlo, no, naway maghari siya sa buong lipunan. Kaya mayroon tayong Christ na King Feast, no? Na si Kristo maging hari ng buong lipunan. Sa pagkatapos na ito, ipagdasal natin yung mga maraming yung mga namatay sa suicide at yung mga magsi-suicide pa. Lord, yung grasya mo, Panginoon, lalong-lalo na po yung batang pinapa-follow up kay Bishop Tito na balak mag-suicide. Lord, your grace, sa mga nambubuli, Lord, we pray for their conversion. We pray for the sick and the dying, no? Sa mga kaluluwa nila, kay John Enrile, at sa aming community, no? Si Sister Pinky, Sister Karina, si Ate Emily, Sister Jessica, si Brother Aldrin, si Brother Alvin, si Brother John, si Bishop Lito at ako. Naway kami, Panginoon, ay sundin ang iyong kalooban, maghari ang iyong kaharian upang ikaw ay aming sambahin sapagkat ikaw ay aming Ama. Ito yung sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. The Lord be with you and with your spirit. Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. 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 God bless po. Thank you, Bishop Lito, for your sharing. Kompletong-kompleto. Oo. You po. Bishop. God Thank bless. you. Oo. Bishop Lito, Bishop Joe. Bishop Joe. Thank you po. Bishop Tito. Sister Thank you Brother lahat. Ano. Thank you. Tapos sa mga pwede magtanong, no? Anytime, no? Oo. Thank you Next po. week, Good evening po. anytime tanong niya. Sige po. Okay, God Sister bless po. Karina,